Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRE Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa mga post ni Chinita Princess kung saan nakapagbigay nga po ng clue sa mga fans kung ano nga ba ang kanyang mga ginagawa mga kakimpaw, kung kasama ba siya ni Paolo or hindi. So, alamin natin yan mga ka-KP. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa nakasubscribe sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated kayo sa mga susunod natin chika tungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And eto na nga, simulan na natin ang ating talakayan sa pamamagitan po ng pagbabasa ng ilang komento mula sa atin pong mga subscribers. So, ang first comment natin ay mula po kay Miss Norma Dayag. Sabi niya rito, Gandara, why Paolo is in Taiwan? Does he has engagement there without Kimi? Today is Kimi's 20th anniversary in movies. So with the absence of Paolo, Kimi celebrated alone with her fans. In information, he's gone up there in Taiwan. Gandara, das Paolo is included in ASAP Sydney, Australia. Sana naman makasama siya. Kasi if hindi siya makasama, retract namin yung ticket na nabili ng pamangkin ko na nasa Australia. 4 sila doon na pamangkin ko plus their anak na manonood daw sila kung may KP. Kaya sana naman kasama si Paolo. God bless us all, especially to KP and you, Gandara, with your family. Ayan na. Sorry, Miss Norma Dayag, late natin nabasa yung inyong comment. But yes, kasama po si Paula Avellino sa Sydney, Australia. Huwag kayong mag-alala. Hindi po masasayang ang binili po ninyong ticket. And ganun din sa mga hindi pa nakakabili, unahan nyo na ngayon kasi mahirap na pag naubusan po kayo ng tickets. Lalo na ngayon na confirm na kasama po ang Kimpaw. Sigurado, ang bilis lamang po. Fast moving lang ang ticket. About naman po sa 20th anniversary ni Chinita Princess, hindi po siya nag-celebrate alone sapagkat sa paniniwala ko, magkasama po ang Kimpaw sa Taiwan. Ayan, kung may event ban po si Paula Avellino doon para sa game or sa laro niya or sa business niya, mga kakimpaw, kasama niya si Chinita Princess doon. Kasi nga, nawala rin, disappear din si Kimi sa Showtime. And ngayon lang po ulit nagparamdam kung kailan nakabalik na si Paolo Avellino from Taiwan. O, diba? Lahat ng mga clues na magkasama sila andyan na. Pera na lang talaga kung ayaw, kung gusto nyo pa rin mag-intay ng confirmed ayuda. Wala naman masama din kung gusto nyo lang po makasigurado. Basta kami, naniniwala po 100% na magkasama ang Kimpaw dahil you beside me parate ang dalawa. Ngayon, ano nga bang ginagawa ni Kimi? Ba't siya sasama naman kay Paolo Avellino na para pumuntot lang, para bakuran lang si Paolo, para lang lagi silang magkasama? I think hindi mga kakimpaw. Mukhang may photoshoot din pong ginawa si Chinita Princess doon. Kaya andun din po siya sa Taiwan. Since meron po siyang daladala na bag ng House of Little Bunny mga kakipi. Ayan, makikita niyo dito sa I think po, ang post na to ni Chinita Princess ay pagpunta niya ng Taiwan. Ayan. Baka kaya pala hindi nakilala si Kimi, nakadisguise siya. Kasi may cap dito mga kakimpaw. Pero na lang ko kay Paula Avellino yan. Baka balot na balot si Chinita Princess. Mga kakimpaw, pagpunta niya ng Taiwan or sa airport. Kasi kapag wala namang event ang Kimpaw, hindi naman po pupuntahan siya si Kim Chiu, diba? Kaya less talaga yung makakakita at makakapansin po sa kanila. Lalo na kung magdi-disguise talaga sina Kim and Paolo. Anyway, ayun nga, tulad ng sabi ko, hindi lamang po para samahan si Paolo sa kanyang event ang ipinunta ni Kimi doon. Always multi-purpose po si Kim pag pumupunta sa isang lugar, mga kakimpaw. Sabi nga po dito, imposibleng hindi nag-photoshoot ng bahagya
para sa House of Little Bunny PH. Nako, yan din ang palagay ko, imposibleng walang naging photoshoot ng bahagya. Lalo pat si Paolo, may mga camera po na dala-dala, mga kakimpaw. Alam niyo naman, paborito kong kunan ni Paolo, si Kimi, ng pictures and videos. Favorite subject niya, mga kakimpaw. Anyway, sa update din po ni Chinita Princess, mga kakimpaw, eto nga pong parang isang bakanteng space, commercial space, I think, mga ka-KP, ayan, under renovation, construction, mga kakimpaw, and palagay ko, ay para po ito sa kanyang bagong pop-up store na pinag-uusapan natin kamakailan na mukhang mag-open si Kimi ng another branch, ng another pop-up store. O diba sa palagulang po talaga yung business ngayon ni Chinita Princess. Ayan, magandang senyales yan. Alam nyo, kinikilig ako kapag business ang pinag-uusapan natin. Kasi nga, ano yan kumbaga ay isa yan sa pinaka-basis ko, mga kakimpaw, na pwede na silang lumagay sa tahimik. Kapag ang business nila ay super non-stop na, mga kakimpaw talaga sa paglago. Yung iba kaya mga artista, pag super lago na ng kanilang business talagang, kumbaga parang okay na sila, na kumawala, mga kakimpaw, ganun. Kaya isa talaga yun sa mga dalangin ko, mga kakimpaw. Anyway, dumako naman tayo dito sa wala pong katapusan na pangbabatikos kay Chinita Princess. Ilong naman niya ngayon ang pinupunteriya. Sabi dito, kahit lapirutin mo dulo ng ilong mo, pwede dahil hindi naman siya nilagay ang silicone. Tangi ka lang, tangi na retoke ilong mo Totoo naman, puro retoke ang mukha mo. Alam nyo, kahit hindi doon ang retoke, hindi pwedeng galawin yan, mga kakimpaw. Kasi pag ginalaw mo yan, madideform May effect yun sa taas, mga kakimpaw. Hindi pwede na basta-basta mo na lang galawin. And yun nga ang mahirap para sa mga yung magagaslaw na tao. Hindi para sa lahat yan. May mga magagaslaw na tao. Hindi may ingat sa sarili. And si Kinchan, daming ginagawa, mga kakimpaw. Diba? Sumasabak pa yan sa action. And laging make-up, retouch sa sa kanyang mga event, nakakadalawang look siya. So, lagi po yung nagagalaw at saka pag iniingatan yan may maintenance yan, mga kakimpaw. Hindi naman nababakante si Kim, 2 oras na nga lang yan ang tulog niyan, mga kakimpaw. Kaya, bakit ba ako nag-explain? Anyway, basta kitang-kita naman dito, even in her PBB days, grabe napakabata pa yan ni Chinita Princess, teenager pa lamang po siya dyan. Huwag niyong sabihin na retokada na siya dyan. Dyan pa lamang po matangos na talaga ang ilong ni Kimi. Kaya, hindi na natin pala kailangan po makipagdebate, mga kakimpaw. Kasi kahit noon pa man, matangos na po talaga ang ilong ni Kim. Mas umano lang po ngayon na medyo pag pumapayat, ganyan. And nag-enhance pa naman talaga yan habang tayo po ay tumatanda, diba, mga kakimpaw, hanggat mag-18 or legal age, mga kakimpaw. Anyway, sabi naman dito ni Miss Den Chan, forget. Kasama sa Taiwan, yung non-showbiz niya na si Bianca Yao. Business partner daw niya. O siya talaga, non-showbiz ni Pao. Pero issue na daw dati kay Alden. Baka muna, bago ikaw, Pao, Alden, connection. Hoy, grabe kayo ha. Na ko yan dati, si Bianca kay Alden Richards, yung issue na yan. Alam niyo naman ako maka-Alden din. So, kaya lang naman po na link yung bigyan nga natin ng linaw to. Sige, Alden kay Bianca dahil nag-send ng star or ng support si Alden kay Bianca. Siyempre, kahit naman sinong girls kinikilig kay Alden Richard,
Huwag ka Alden Richards yan. Kahit siguro lalaki, mga kakimpa, pagka nakita nila, sinuportahan sila ni Alden sa kanilang laro, na nanonood sa kanila, kikiligin din sila, mga kakimpaw eh. Alden yan, di ba? Kasi nga, si Alden Richards, ano talaga din yan, pagka-addict din sa paglalaro, sa gaming, lalo na sa ML. So, nanonood po yan ng mga live streaming, ng mga gamers, and full support po siya sa lahat ng mga gamer. And nagbibigay talaga siya ng stars. Hindi lang naman si Bianca yung naka-receive. Naging issue lang kasi nga, kinilig talaga or nag-trending talaga yun, mga kakimpa. Wala yung mga link. Pero hanggang doon lang yun. Wala na pong something. And I think ganun din dito kay Pau. Kasi si Pau is a gamer din. So, kapag kapwa gamer, ayan, alam nyo na, parang artista lang din. Ikaw, si Kim nililink kay ganito, kahit wala naman. Si Paulo nililink kay ganito, kahit wala naman. Nililink kahit kani-kanino. Ganon din sa gaming. Kaya, wag kayong dyan, ma-issue. Uy, pati sa album dadamay nyo pa, nananahimik yung tao. Anyway, hanggang dito lang po muna guys ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod nating chika. Salamat!